Yung takan natin ngayon is about, Magana yun. binigyan ko siya ng title na magkape. Yung word na kape is meron siyang acronym. Yes. You know naman na ang coffee ay meron siyang bibigay siya ng increase ng alertness or aware improve ng mood natin. Natutulong siya sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Let's first define the letter K sa kape. K is knowledge. The purpose of seeking knowledge ay para malaman namin ang tama at saan ka makukuha ang knowledge. Sabi doon sa Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord given wisdom of His own sabi sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, ng gagaling ng kaalaman at kaunawaan. Hindi sa Panginoon ang gagaling ang mga karunungan. Na kailangan natin hingin sa Panginoon, diba? Sabi doon sa James chapter 1 verse 5 any of us lack wisdom, that we ask God, give it to all men, liberally. Nagbibigay ang Panginoon ng karunungan na nagbibigay sa atin ng kaalaman para makita natin kung ano na dapat gawin natin sa mga bagay na hindi natin ginagawa. At ang salita ng Diyos, kapag napakinggan natin, na kapag mapag-aralan natin, ay dumadaloy, nadadirect yan sa puso natin. Sabi lang sa Proverbs chapter 2 verse 10, sapagkat ang karunungan ay papasok sa inyo at kaalaman ng magiging hidaya sa inyong pagkakas. Bakit nga magiging hidaya sa karunungan natin? Ibig sabihin mo na kapag meron tayong karunungan, nalalaman natin kung anong pinapagawa ng Panginoon para sa atin tungo sa katotohanan. At kung ano ang magiging puso natin, meron na tayong karunungan, kung dumayag na sa puso natin ng karunungan, yung Hanap mo yung one. nakuha natin doon sa kaalaman is yung magiging character natin kasi pupunta yun sa puso natin. At yung magiging makikita sa atin ng tao. At ang pinakamataas na karunungan na makikita na magkakaroon tayo ay nasa Proverbs 12. Sabi doon na tanggapin mo ang aking turo at huwag nila. At ang kaalaman, hindi sa dalisay ng buto. At sabi doon sa Proverbs chapter 9 verse 10, na ang pagtatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ang sinasabing banal ay ang pagkakilala mo sa Panginoon kung sino nga ba ang Panginoon sa buhay mo. Yun ang pinakamataas na karunungan na mayroon ng isang tao. Huwag tayong humiwalay sa binigay sa ating puro na nanggagaling sa Panginoon. Because without proper knowledge, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Sa letter A ng kape ay ang awareness. No? Ginagamit yung coffee para sa mga nagtatrabaho, mga nag-aaral na kasi tulad ng pagkakape nagbibigay ng awareness sa atin, kailangan natin maging aware sa paligid natin, not just sa ating community, but also especially all over the world. Dapat updated tayo sa paligid, especially na nasa end time na tayo, nasa pag-araw na tayo. Kailangan natin malaman kung ano yung natin, hindi lang dito sa bansa natin, especially sa labas ng bansa. At ang ating tinitig natin ang bansang Israel. At dapat malaman natin kung ano nga ba ang plano ng Diyos para sa bansa niyo. At kung ano yung magiging plano ng Diyos para sa mundo. Ang pagbabantay, no? Sabi doon sa Matthew chapter 26,
watching, no? Nagbabantay tayo sa pamamagitan ng panalangin. At dapat natin malaman na dapat tayo magkaroon ng ganong karakter na ugali, ang pagpanalangin. Dapat hindi natin kinakalimutan ng panalangin. Dahil ang Panginoon na nagbibigay ng kasagutan sa ating mga. And last yung the letter P of is power. So, God gave us the authority, and authority means power. And we need to be more aware of our power and use it wisely and purposely. Sabi dun sa Luke chapter 10, verse 9. Behold, I give unto you power, tread on serpents and scorpions, and all over the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Narito, binigyan ko kayo ng pamamahalaan sa inyong tirahan ng mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng araw. At sa anumang paraan, hindi kayo maaari. Binigyan tayo ng Panginoon ng authority, and that authority ay kailangan natin upang hawakan at kailangan i-improve natin yung binigay sa atin ng Panginoon ng kapangyarihan. We need the profession na kailangan natin sa buhay natin. Na magbibigay sa atin ng influence, sabi nga doon sa leadership ay ang liderato. Kailangan natin ng influence for what? To influence sa mga tao na kailangan ng Panginoon sa buhay natin at makilala ang Panginoon sa buhay natin. No? And last, sa letter E ng papel is encourage. Sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. At aming pinamamatig sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga magugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo. We need to encourage everyone, lalo na sa mga pag-aaral nito, na kung saan marami yung maglalangin, marami yung mahihina. Ikaw na mayroong alab dyan sa puso mo, ikaw na may alab dyan sa pananampalataya mo, kailangan mo na magbigay, mag-share ng fire na meron ka. Kailangan mo mag-feel doon sa mga tao na kailangan. We can also use social media accounts. Pwede natin gamitin yan sa pagbibigay ng every daily verse sa mga tao. At kailangan din natin ng pagbibigay ng time, ng band para sa bawat isa, especially sa member congregation, no? Na magpapatibay lalo ng samahan at magpapatibay lalo ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo yung maghihilaan, kundi magpapalakasan tayo sa bawat isa. Maging concerned tayo. Hindi dapat tayo, hindi natin sila pansinin pag mayroong isang kapatid na lumog na sa problema, yung isa natin kapatid na pag nag-backslide, should I ignore her na lang? Should I ignore her na lang? Gano'n na lang ba? Siyempre hindi. Binigyan ka ng Panginoon ng privilege na mag-lingkod sa Kanya. Even I, na sa youth department, na kapag may nangyari doon sa loob ng youth department, nararamdaman ng spirit ko na kailangan kitang gamitin para maging vessel doon sa youth department. At yung ginagawa ng Panginoon na gano'n na ginagamit na pala ako ng Panginoon para magbigay ng lakas loob doon sa youth department na kailangan pala nila ng encouraging word, kailangan nila ng pagpapalakas ng loob. Minsan kailangan din natin kumustahin kung kamusta ka na ba, kung okay pa ba yung kapatid natin, no? At let us consider one another na sabi ng Panginoon, mahalan tayo sa isa't isa. Yun ay ang isa sa pinakamahalagang bagay na ating gagawin ay ang magmahalan. Consider them na parang ikaw rin. Mahalin mo sila na parang minamahal mo rin.